Panginoon. Umawit ng kagalakan at tutuhin ang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng banal na misa, tayo ay magpasalamat sa Diyos kasama ng pamilya Sarmiento sa pagpapasilayan ng lugar na ito na sana ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay patuloy na dumaloy upang patuloy na makakatigulan hindi lamang ang pamilya kundi ang iyong simbahan. Sa pagsimula ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat lumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon Yesus, ikaw ang patuloy na tumatawag sa amin upang kami maglingkod sa iyong simbahan. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, tawaan mo kami. Panginoon Yesus Cristo, ikaw ang patuloy naming inspirasyon sa buhay na katapatan, pagtutulungan at pagmamahalan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Yesus, ikaw ang ilaw na patuloy na tumatanglaw sa aming madalakay sa landas ng kapagyan at kabanalan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinagmamahalaan. Tingin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasto ng hanggan. Amen. Pagsubukang lahat, makinig po tayo sa pagbasa. Sacerdote, pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang magandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. May nahon niyang napapakitunguhan ang mga mamam at naliligaw ng landas sapagkat siya ay mahinari. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni Numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayun din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya ay gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tugunan ng ating pagtutugon, ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng Poon sa halikot Panginoon, "Maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasukan, pagkat iyong matatalo." Dito ka sa side. Walang hanggan. Sa puming at pagdarian, gayon ang pagtutos. Tugon, ika'y paring walang hanggan. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga mundo, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan.
tugon. Walang katulad ng ibig. Panginoon may pangako, may titiyak nangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Kailangan walang hanggan katulad ng ibig. Masitayin po na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natalos, tanang ating niluloob. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nag-aayon ng mga alagad ni Juan Bautista at mga Pariseo. Dahil may lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayon ng mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo? Ngunit ang mga alagad ninyo hindi. Sumagot si Jesus, makapag-aayon ba ang panauwi sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking kinasal? Hindi. Kapag wala na ang kinasal, sa malamang sila mag-aayuno. Walang nagtatakti ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatang ang luma, at lalong lalaki ang bulit. Pinupuri namin, Panginoon Jesucristo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Minsan po ay mayroong kwento. Ang kwento nito ay nangyari daw po sa langit. Ibinatawag ng Panginoon ang mga anghel at nagkakaroon sila ng pagpupulong. Ano ang kanilang pagpupulungan? Sabi ng Panginoon, mamaya kayo ay pupunta sa lupa, pupunta sa iba't ibang lugar, at pagkikinggan ninyo ang panalangin ng mga tao, ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga hiling, ang kanilang mga dalangin, ang kanilang mga dasal. Pagkatapos ng pagpupulong ay nagsimula ng bumaba sa lupa ang mga anghel. Nagpunta sa paaralan, nagpunta sa eskwela, sa pagabutan, nagpunta sa iba't ibang mga bahay, nagpunta sa simbahan, at kanilang pinakinggan kung ano ang mga kahilingan at dasal ng mga tao. Pagkatapos po nilang makinig, sila ay hirap na bumalik sa langit sa pagkatrak-trak na kahilingan ang dala nila sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, ibibigay natin ang kanilang mga dasal, ibibigay natin ang kanilang mga kahilingan. Pagkatapos sa 3 araw, sinabi ng Panginoon sa mga anghel, kayo ay muli magbabalik sa lupa. At ang inyong pamimigay naman kung ilan sa kanila ang nagpasalamat. Pumunta ulit sila sa kanilang pinuntahan, pinakinggan nila ang dasal ng mga tao, pinakinggan kung ilan ang nagpasalamat. At nang sila'y babalik na sa langit, sila ay malungkot sapagkat ilang basket na lamang ng pasasalamat ang dala nila kay Jesus. Maraming binibigyan ng pagpapala, kung minsan ay iilan lamang ang nagpapasalamat. At siguro yun po ang ating titingnan sa okasyon sa ating ginagawa sa araw na ito. Bukod sa arawan ni Lola Nene, tayo po ay magbabasbas ang tahanan ng Pamilya Sarmiento. At sa pagbabasbas,
hindi lamang ito basta babas-basan ang lugar. Ito ay merong kalakip na pasasalamat sa Panginoon sa pagpatuloy at natin tayong binibigyan ng kinakailangang mga biyaya at pagpapala. Pero kung tayo ay magpapasalamat, ano nga ba ang ating pinasasalamatan? Paano nga ba tayo magpapasalamat sa Panginoon? Pag po tayo ay magpapasalamat, pasalamatan po natin ang nakaraan. Pasalamatan din po natin ang kasalukuyan. Pasalamatan din po natin ang hinaharap. Ano ang pasasalamatan po natin sa nakakaraan? Siguro po ay lahat po tayo ay hindi naman pinasasalamatan po natin ang kasalukuyan. Siguro po sa biyayang tinatanggap ng pamilya sa ambiento, ito ay isang halimbawa, isang inspirasyon sa atin. Na kung tayo ay dadaling din ang biyaya ng Panginoon, patuloy pa rin tayo magpapaya. Sabagat alam natin ay hindi lamang bahagi ng ating pagsusumika, kundi ito'y pagmamahal ni Kristo sa ating lahat. At ikatlo, pasasalamatan po natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Wala po nakakaalam ng mga bagay na ito. Pero pinasasalamatan natin sapagkat lagi tayong sumasampalataya kay Kristo, lagi tayong nananalig sa Kanya, ano man ang mangyari sa hinaharap, alam natin, hindi na tayo pababayaan. Naroon pa rin ang kanyang pagpapala, naroon pa rin ang kanyang mga biyaya. Meron din mga pagsubok at paghihirap, hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga, alam natin, mayroong isang Panginoon na laging kasama natin sa ating pamumuhay. Kaya mga kapatid, nawa po sa ating ginagawa, magpapasalamat sa Panginoon. Ito ay hindi lamang natin gagawin sa salita. Dalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at ang mga pinunong lingkod dito, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao sa ngayon ang laging napapanahong mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas, at paghuhukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao, higit pa sa ipinatutupad ng batas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigin mo ang aming panalangin. Tayong lahat, naway naging bukas ang mga puso sa mapagdipag